Guys, ito yung TV na binigay sa akin. Ang sira daw nito, ito yung Conca 50 inches na TV. So, ang sabi daw, sira daw ang power supply kasi every 5 minutes 5 minutes namamatay siya. Then tinignan natin kung ano yung diferensya niya. Sabi daw namamatay daw every 5 minutes. So yun yung ano nila, diagnose ngayon. Sinisingil nga raw sila nung gumagawa ng TV, yung technician ng 4,500 para daw magawa yung TV. Ayan. So actually nagawa ko na siya. So pakikita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. So ito, bubuksan natin tong Konica 50 inches TV. So kung makikita nyo, ito yung sinasabi niyang 4,500 na sinisingil niya sa amin. Ito 40 plus tantod, makakabili ka na 2 piraso. So syempre walang alam nga naman yung nagpapagawa, dahil kaya nga nagpapagawa is para makita kung ano yung sira. So ito yung Konica, yan po yung model niya. So bubuksan po natin siya. So ang ginawa ko lang sa kanya, so basic lang naman po ako, hindi naman ako talagang totally technician, pero dati gumagawa rin ako ng TV. So yan, bubuksan natin. Pakita ko lang sa inyo kung paano. Ang nangyayari po kasi sa kanya, namamatay siya, and then after 5 minutes pagkabukas nyo, mamamatay. So yun nga, ang nakita natin diferensya niya is buksan lang natin. So kaysa itapon na lang o bilhin, nakita niya nandun naman ako, so binigay niya na lang sa akin yung 50 inches of TV. So makikita nyo guys, bumili tayo sa Dico ng same ano naman, same UHF siya. So yun nga lang, pinagkaiba nila is ito is ang UHF niya is malabo lang. So yan, 33 UHF 200 volts. So ang pwede po natin i-replacement dyan is same lang din po ng number niya, 33 UHF 250 volts. So wala naman pinagkaiba yung 200 saka sa 250 volts. So kung mapapansin nyo, ito dati po itong nakakabit dito. So nag-replacement na po tayo nito. Ito po yung sinisingil ng technician na asabi sirado yung power supply. So paano naging sira ang power supply kung gumagana naman ng TV? Namamatay nga lang siya. So nakita nga natin ang resulta is lumobo na yung capacitor niya. So basic lang naman po yung mga alam ko lang sa TV. So napag-aaralan din lang natin sa YouTube. So yun nga, nakita ko ang unang-unang ang sabi is tignan natin yung kung meron sirang capacitor. So yun nga, nakita trace natin itong lumobong capacitor. Ito nga yung nagtitrigger kaya namamatay siya. So nung pagkapalit natin guys, yan na yun. So babalik na natin ulit yung TV. So nahinan ko na siya. So sa awa naman ng Diyos, nagawa naman. So yun guys, ito sinarado na natin. So kung wala kayong makita ang replacement 200 neto, sa Dico lang to, binili ko lang sa Raon. Yan 200 kasi. So kung wala kayong makita niyan, basta the same siya ng UHF niya, pwede kayong mag-above ng 250 volts kasi ang 200 naman is ano din naman ng 250. So same lang din naman, basta importante is 33 UHF. So yun guys, sasaksak na natin siya ulit kasi yun nga, kaya nga binigay na to kaysa itapon. So wala pa ata itong 1 year. So yan, kakabit na natin siya. So nag-replacement na ako. So pinakita ko lang sa inyo yung kung ano yung pinalitan ko. So yan, makikita nyo naman guys, ayan, bumukas na siya. So tignan nga natin kung ang sabi nga nung is power supply daw kaya namamatay-matay.
So ngayon, yun yung isang TV kong 49 ata yan inches. So ito mas malaki kasi 50 to eh. So mas malaki yung TV. So tingnan natin kung mamamatay siya ng after 5 minutes. So orasan natin siya. Yan. Actual video tong gagawin natin para makita nyo guys. So yun lang. Biruin mo, power supply daw. Oo, nasa power supply nga to. Pero biruin mo, sisingilin ka lang ng 4,500 para lang sa halaga nito. Nabili ko lang siya sa Dico guys. Alam nyo kung magkano ang replacement ng 250. Pero okay naman daw to na pang replacement. Maganda naman daw klase. So alam nyo kung magkano. Ito lang siya guys. Wait lang, hindi nyo makikita. Yan 40 pesos sa Dico sa may recto po yan sa Raon. Pagpasok nyo na Raon, kakaliwa lang po kayo sa unang kanto. So ito yung pinang replacement po natin. Pero mo halagang 40 pesos lang. Pero ang sinisingil ng technician is 4,500. So doon naman sa mga technician na inaano ko lang. Ako hindi naman ako talagang total technician. Natututo lang ako by experience ko lang sa papanood, saka sa nakikita ko. So sana naman para dumami yung kliyente nyo, sabihin nyo yung totoong sira. Huwag nyo silang gawing parang tanga porkit hindi nila alam yung sira ng TVs. Sasamantalahin natin. Dapat guys, tularan natin yung mga vlogger na gumagawa ng TV na tapat sa trabaho, saka tapat sa kliyente nila. Kasi ang kliyente naman pag nalaman nila, ay, ang mura lang pala ng siyempre ang labor mo yan, sabihin na natin na nasa 800 or 1,000, yun okay na yun eh. Pero sisingilin mo siya ng 4,500 tapos samantalang ito lang sira. Kaya nga nagpapaano ang customer sa inyo para malaman nila kung malaki ba magagastos nila o hindi. Kasi yung sinisingil sa kanila, kasi parang bumili ka na rin ulit ng panibagong TV, konti na lang idadagdag mo, meron ka na naman ulit ng TV bago eh. So kung magpapagawa ka ng 4,500 tapos lulukoy mo sila, tapos ito lang pala sira, di ba? Parang nakakaloko yung mga technician. Alam ko gusto nyong kumita lahat, pero iayos nyo naman. Kumikita naman tayo sa labor, kaya nga dadami ang kliyente nyo kapag goods kayo sa mga kliyente nyo. Yun lang naman guys. So tumagal na siya ng mga ilang minuto na, so hindi naman siya namatay. Yun lang ang payo ko sa mga technician, na wag naman sanang sabahin yung mga customer nila para dumami yung cost. Kasi yung customer nyo naman pag nagandahan naman yan sa gawa nyo is bibigyan naman kayo ng tip nyan eh. Kaya i-recommenda pa kayo sa ibang mga gumagawa kasi alam nila na ayos kayo magtrabaho, ayos kayo sabi ng totoo sa kliyente kung yung sira. Kaya nga sila nagpapadiagnose para malaman yung sira. Yun, bukod doon, meron din kayong natutunan dito sa ginawa kong simpleng basic lang na sira ng TV. So yun guys. Ayun guys, maraming salamat and bye bye.